Sa kabila nga po ng ginawang pagbabago ng Golden State Warriors sa pagpapapirma kina Al Horford, DeAnthony Melton, Gary Payton II, Will Richard, hindi rin naman dito nakasama ang batang player na si Jonathan Kuminga. Hindi pa rin naman ito kinukuha ang inalok nila sa kanyang qualifying offer at bagong extension. Hindi rin naman nila ito nakakausap ng personal kaya wala silang nagagawa ni isa man transaksyon. At dahil nga sa pangyayaring yan, inaasahan na magiging absent si Kuminga sa media day. Hindi pa rin naman nasusolusyonan ng Golden State ang kanilang problema at hindi pagkakaintindihan kay Kuminga dahil hindi rin naman nga sinusunod ng kanilang coaching staff ang reklamo at kahilingan nito. Sinabi na nga ni Kuminga noon, alam nga niya na kapag nananatili at kumuha ulit siya ng kontrata sa Golden State, hindi na naman siya gagawing priority ng team at malaki ang posibilidad na ibangko at tanggalin na naman siya sa rotation, which is ayaw na nitong mangyari pang muli. Kaya mas gusto nga nitong lumipat ng ibang kupunan kesa manatili. Samantala, ilang araw bago magsimula ang preseason, naging maingay na nga sa social media ang veteran big man ng Los Angeles Lakers noon ng NBA champion na si JaVale McGee matapos siyang magtala ng 32 points, 13 rebounds, 3 blocks, 2 steals sa kanyang 15 out of 20 shooting sa kanyang debut game sa NBL Australia bilang parte ng Illawarra Hawks. Sa kabila ng kanyang edad na 37 years old, napatunayan nito na meron pa rin talaga siyang maibubuga. Kaya may ilang mga fans ang nagsabi malinaw na meron pa rin talaga itong galaw at kayang makipagsabayan sa mga batang player. Kaya deserve pa rin na makabalik muli ito sa NBA. Meron pa rin namang mga teams ang kaya niyang tulungan na mapa-improve lalo sa ilalim. Gamit ang kanyang veteran presence at ability sa sentro, kaya niyang magkaroon ng malaking impact. Bukod dyan, meron rin naman silang siyang sapat na experience, kaya alam nito kung paano magkampiyon. Sa kabilang banda, ginanap na nga ng nagdaang araw ang training camp ng New York Knicks at napatunayan ng coaching staff mas malalim ang kanilang lineup ngayon. Mukhang magkakaroon ng Knicks ng problema dahil kailangan nga nilang alamin kung sino-sino ang magiging parte ng gagamiting rotation. Sa ngayon, naglalaban-laban ang mga manlalaro para sa bakanting pwesto sa kanilang lineup. Hindi kagaya nitong nagdaang taon na sasamantalahin ng Knicks ang lalim ng kanilang bench at magdedepende na rin sa second unit. Sa madaling salita, mapagpapahinga nga nila ng mas maayos ang ilang mga player upang maiwasan ang fatigue at injury sa kalagitnaan ng season. At yan ang mismong dahilan bakit may ilang mga analyst ng ESPN ang nagsabi, isa nga ang team to beat ang Knicks sa Eastern Conference. Kung last year umabot sila ng East Finals gamit ang kanilang napaka-late na rotation, how much more ngayon na mas lumakas ang kanilang lineup dahil kina Jordan Clarkson at ibang mga role player na kanilang kinuha.